dalawang senador, hindi talaga matatapos ang bangayan. Ito ay dahil nga ho sa pwedeng merong personal interest, merong proteksyonan, kaugnay pa rin po ng Blue Ribbon Committee na muling mag-iimbestiga dito nga ho sa grabing corruption sa Department of Public Works and Highway at iba pang ahensya ng ating pamahalaan. Ang tinutukoy ko po ay sa pagitan ni Senador Ping Lacson at Senador Marcoleta. Kasi ngayon po, maging sa social media at sa media, kino-question ni Marcoleta kung bakit yung CCTV record na itong si Sergeant Orly Gutesa na testigo ni Marcoleta na ngayon nawawala ay nakitang pumasok sa opisina ni Marcoleta bago ito nag-appear or humarap dun sa public hearing ng Blue Ribbon Committee kamakailan bago nag-recess. So malinaw na talagang dala ni Marcoleta ito. Hindi lang dun sa mismong public hearing, kung hindi bago nag-hearing, may record na posibleng nag-usap itong dalawang ito, maaaring kung ano man ang kailang plano, ay pinag-usapan doon dahil pumasok sa opisina ni Senador Marcoleta base doon sa video na nakita ni Ping Lacson. Itong si Orly Gutesa na testigo. Dahil dyan, hindi humatanggap ito. Bakit daw siya ay parang iniispayan? Siya daw ay bakit binabantayan ni Ping Lacson? Ay alam niyo si Ping Lacson ay dating pulis, dating investigador. Maraming idea talaga yan. Ang sinasabi naman ni Ping Lacson, ang CCTV sa Senado, sa buong Senado, ay for public record. Hindi masamang balikan, i-monitor ang CCTV record kung sino-sino ang mga pumapasok, labas, in and out sa mga opisina ng senador. Hindi lang for security, for identification ng mga personalidad. So, kaya nagagalit si Marcoleta kasi parang nawala yung kanyang privacy. Pero Senador Marcoleta, dapat isipin mo rin, alam mo, abogado ka eh. Kahit anong pagtatakip, ikaw talaga ay posibleng may kinalaman sa mga sinasabi ni Orly na testigo mo. Kasi kayong dalawa ni Mike Defensor ang nagsasabing yan ay testigo nyo. Laban kay Saldico at saka Romualdez. Okay lang naman kung merong ebidensya. Wala naman akong pakialam dyan kay Romualdez at saka Saldico. Dapat talaga imbestigahan sila. Pero yung parang tinuruan mo o dala mo kung ano man ang gusto mong palabasin, ay hindi ho talaga lulusot yan kay Ping Lacson. So away talaga ito. Kabang-abang ang next hearing sa November 14. Ngayon, hinahanap si Orly, hindi naman malaman. Ang mga sinasabi nitong si Congressman, dating Congressman Defensor at kampo nitong si Marcoleta ay iba kaysa sa nadidiscover sa militar. Kasi tinuturo nila nasa military, sabi ng military, wala sa amin. Nag-resign na yan, hindi na yung member ng military, bakit namin kukup-kupin yan? So ayan po, yun ang pinag-umpisahan. Ano ba talaga ang layunin ni Mike Defensor at saka ni Marcoleta? Kailangan siguro itong dalawang ito, katulad ng dati kong sinabi, imbestigahan ito ng Blue Ribbon. At si Marcoleta ay pumapel na resource person, hindi investigador. Kasi pag siya nag-iimbestiga, magkakagulo lang. Ay siya yung under investigation ngayon eh. Kung paano nila ipinoduce, ano ang purpose ng pagpuproduce nila dito sa sablay na sinumpa ang salaysay ni Orly. Kasi pati yung abogado sumasabit. Hindi naman pala pinanumpaan niya sa harap niya. Parang fake yung notary. At may report ng isang araw, tinatakot pa ni Senador Marcoleta yung abogadong nag-notary. Pananagutin daw niya. O di ba? So away. Ang inaasahan ng taong bayan dito sa mga senador, tumulong sa pag-iimbestiga. Una. Pangalawa, in aid of legislation, gumawa sila ng investigasyon para kung merong butas ang batas, may kakulangan na batas, dapat silang gumawa. Pero kung yung senador ay kaduda-duda ang galaw na para bang sila yung merong planong magdamay na kung sino-sino lang, manira at sirain ang kredibilidad ng investigasyon, iligaw ang investigasyon, kung yan ang plano, tanong lang naman ito, abay, mahirap paniwalaan yan. Delikado yan. So tuloy pa ho ang away. Abangan natin. Anong inyong masasabi rito?
Samantala, binuo na po ni Ombudsman Boyeng Remulla, seryoso itong mama, ang isang task force para i-monitor ang mga project ng mga bilyar. Alam naman natin, merong kontrobersyal ang mga bilyar ng mga project sa Las Piñas. Under investigation din, iniimbestigahan si Senador at dating Secretary Bilyar ng Department of Public Works and Highway. Kasi mula 2016, nag-umpisa ang flood control scam. At siya ay halos 6 na taong Secretary ng Department of Public Works and Highway. Kaya under investigation pa rin siya. Alam ko hindi magugustuhan ito ng mga bilyar, pero wala tayong magagawa. Ang paghahanap ng katotohanan sa perang nawawala, bilyon-trilyong nawala sa kaban ng bayan, talagang lahat ng investigasyon na gagawin ng mga otoridad. Whole of government approach, yan ang tamang-tamang galaw. So mga bilyar, humanda kayo. Sa oras na makakita ang task force ng mga ebidensya, kakasuhan talaga kayo. Kung yung magagunita, yung Congressman Santos na tumalo kay Cynthia Villar dyan sa Las Piñas, ang daming expose nito sa flood control program dyan sa Las Piñas, na kaya daw sila binaha dahil mali ang project ng mga bilyar. So isa yan sa mga susubaybayan. Yung mga testigo ng mga may kinalaman sa national tungkol sa project at yung local project sa Las Piñas ay aalamin ng task force. So, magaling itong ating ombudsman, walang takot. Talagang ginagawa kung ano bilin sa kanya. At tiwala ng Pangulo, kaya siya nilagay bilang bagong ombudsman sa loob ng 7 taon hanggang 2032. Ombudsman si Boyeng Remulla. Good luck. At ngayon, ang ating inaabangan, ang sabi kasi ay bago mag-November 15, abay malapit na ngayon, malapit na yan. Ay ano ngayon, 6 na eh. 1 linggo na lang. Ipapile na ang mga kaso laban sa mga naunang naisumiting dokumento at rekomendasyon ng ICC before Ombudsman. So yung laban dun sa 2 senador, Jingo Estrada at Villanueva. Dating Public Works Undersecretary Bernardo Cabral, Secretary Bunuan, at mga District Engineer Alcantara Hernandez at iba pa. COA Commissioner Lipana, kasama po yan. Pero hindi pa tapos. Marami pang susunod na mga politiko sa Kongreso at Senado, kasama si Saldico na mauna. So before November 15, next week na yan, makakakita na po tayo ng mga bulto-bultong dokumentong dadalhin ng ombudsman sa Sandigang Bayan para i-file ang kasong korupsyon, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at saka Plunder Law. At doon inaasahan natin after evaluation, warrant of arrest na. Yung hulihan at paghuli, yan ang ating aabangan na gagawin ng NBI at Police dahil sila ang aatasan ng Sandigang Bayan magpatupad ng warrant of arrest na definitely kanilang ilalabas